Ayo, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan, no? At siguro naman ngayon, no, ay makakatulog na ng mahimbing etong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Siguro naman ngayon mananahimik na, no, etong si Senator Marcoleta. At mukhang wish granted na po, mga babayan. Ewan ko na lang kung makikipag-away pa to sa Senado, mga babayan, itong si Senator Marcoleta. No, dahil mukhang napagbigyan na po, no, yung kanyang iniiyak noong mga nakaraan pa. Okay. So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre hindi mawawala, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-click na po ang subscribe button dyan sa ibaba. Aking request lang po, no? 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po. Okay. So ito mga kababayan, ako, good news to, no, kay Senator Marcoleta. Ito mga kababayan, no, mag-asawang Diskaya at 3 ex-DPH officials protected witness ng WPP, no, pero di pa raw po sila state witness, mga kababayan. Pero no, at least nakapasok na sila sa Witness Protection Program, no. Yan ang ating aalamin ngayon, mga kababayan, kasi ito talaga yung nire-request 'di ba, ni Senator Marcoleta, no, na maisama yung mag-asawang Diskaya, no, diyan po sa Witness Protection Program. 'Di ba? Kasi sinasabi niya na nanganganib din. Kailangan proteksyonan din, no, itong mag-asawang Diskaya. Okay, so ito mga kababayan, no, sa balita natin ngayon, naipasok na po sila sa Witness Protection Program. Ang tanong, ano kayang isosoli na itong mga to? May napagkasundoan kaya? No, kasi ang hiling ng taong bayan, mga babayan, no, kailangan sana, no, maisoli, no, yung mga perang nakuha, no, na itong mga to, mga babayan. Kasi yun din yung utos ng Pangulo natin, no, maisoli yung mga perang nakuha, no, yung pera ng taong bayan. Kaya naman hindi nyo rin maiaalis na marami pong nagalit at dito kay Senator Marcoleta, mga kababayan, kasi parang pinipilit niya, bakit kailangan isoli yung pera? Nasa batas yan na hindi dapat kailangan magsoli, no? Pero kasi parang ano na lang, mga kababayan, delikadesa na lang, 'di ba? Kung talagang totoo, no, sa loob mo, no, na tumistigo at magbigay lahat ng tulong sa gobyerno, at sinasabi nyong kayo din, no, nanganganib ang buhay dahil sa mga isisiwalat ninyo, abay siguro dapat din yung mga ninakaw ninyo maisoli. So ito, no, wag na natin patagalin at umpisa na natin itong balita na to at alamin natin paano nga ba sila nakapasok dyan sa Witness Protection Program na yan. Okay? Tara, let's go! Ipinasok na bilang protected witness ng Justice Department ang 3 dating engineer ng DPWH at mag-asawang Diskaya. Pero hindi pa sila state witness at hindi pa napag-uusapan ang kondisyon na pagbabalik ng mga nakaw ng pera o ari-arian. Nakatutok si Salima Refran. Bit-bit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang CPU o Central Processing Unit ng kanyang desktop computer sa pagharap sa Department of Justice sa Maynila. Kasama niya ang kapwa dating Assistant District Engineer na si JP Mendoza. Pareho silang nagsumite ng mga sinumpaang salaysay sa DOJ. Ang CPU agad prinoseso ng Justice Department. They're showing their good faith. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo. At ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento. Hindi lang to kwento, pero merong mga notes, ledgers at lahat na kasama. Ewan ko kung na-surrender na yung ledger ng mga Diskaya, mga kababayan. Kung nailabas na nila yung ledger na yan.
Diba? Kasi isa yan sa hinihingi sa kanila ng Blue Ribbon Committee diba? Yung ledger. No, baka naman isinorender na nila ito sa DOJ. Sabi nga nung iba, sila Bryce Hernandez nagsoli na ng mga gamit, no, ng mga kotse, di ba? So willing din, no, ito sila Henry Alcantara, mga babayan. Di ba? At saka at the same time, sila Bryce Hernandez, no, naglalabas sila ng mga ebidensya. No, merong mga picture at kung ano-ano pa, di ba? Sabi nga nung iba, yung mga diskaya raw, no, wala raw man lang mailabas na ebidensya, puro kwento lang. Oo nga naman. No, kasi yung listahan na yan, madali lang gawin niya, mga kababayan, sa totoo lang. Di ba? Yung listahan, kahit sino na lang, mailagay natin dyan. No? Yung alam natin nga pwedeng sumabit, pwede, kaya bahala na kung sino na lang yung mga nakatransaksyon natin dati. Di ba? Ilagay natin dyan. No? Sa, na testimony natin. Di ba? Pero ang dyan, ang tanong, asan yung mga ebidensya ninyo? No? Walang backup evidence itong mga diskaya. Hindi kagaya na itong sila Bryce Hernandez, meron silang mga physical evidence, mga babayan. May picture Di ba? Hindi na nga nakatanggi si Henry si Alcantara dahil nandun siya mismo sa picture di ba? Tuloy natin. Maaari magturo sa mga taong may pananagutan. Mga pangalang hindi nababanggit na ngayon ay nababanggit. At maaaring iugnay sa iba pa mga taong hindi pa nababanggit. Ipinasok na nasama na kaya yung 3 senador dyan? Sino-sino kaya yan, mga yan? Sila ni Remulla sa Witness Protection Program bilang mga protected witness, kasama si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. We will be needing their cooperation and we will be needing more time for them to be able to gather different documents that are important to us. We will give them na protection needed para magtuloy-tuloy ang revelations natin. Ang isang protected witness ay binibigyan ng seguridad, tirahan at legal na proteksyon laban sa banta sa kanilang buhay. Hindi pa sila ligtas sa kaso, pero maaaring maging state witness kung aprubahan ng korte. Tinanong rin si Remulla sa estado na mag-asawang kontratista na Sara at Curly Discaya na nagpa-evaluate rin para sa WPP. Sir, paglilinaw, ang mga Discaya po ba ay protected witness? Yes, we consider them already as protected witnesses. Kasi nga, to be fair to everybody who has applied, doon natin ilagay muna to. We will help them first with their security problems. Pero paglilinaw ni Remulla, ibang usapin pa ang pagiging state witness. Yung state witness status kasi, we're very careful about that. It takes a lot of doing to declare a person as a state witness because you're freeing them completely from criminal liability. Tama. Kinakailangan kompleto information. It's something that we will use only when we have to. Kasi nga, you free them completely of criminal liability, then it has to be worth it, ika nga, sa ating bayan. Sa ngayon, voluntaryo ang pagbabalik ng ari-arian ni Hernandez at hindi pa rin napag-uusapan ng restitution bilang kondisyon sa WPP. Pero, giit ni Remulla, kailangan ng restitution. Ito gusto ng bayan natin Ito talaga ang hustisya. Di ba? Ang lahat ng nakakuha ng hindi kanila, dapat sila sa ulian. Hindi naman to finders keepers, lalo na kung merong criminal design na involved. Paano na yun, mga kababayan, di ba? Galing sa pera ng taong bayan no? Alam nga namang hindi nila isauli yun. Di ba? The same time, yung mga proyekto nila, puro sablay. Di ba? Puro substandard. Di ba, mga kababayan? So, ano na yun? Parang, sorry, no? Sorry na lang, ganun. Wala nang isasoli. Na tayo papunta. Kaya dyan na tayo magkakaalaman talaga ng kabuuan ng lahat. Ano yan kasi para umabot ka sa Memorandum of Agreement, satisfying all legal obligations, iba yan. ang kampo ni Hernandez ikinagalak ang pagiging protected witness na nito sa DOJ. This is what we've been praying for because of all the revelations he has made.
it's important that he and his family is being protected. Alam mo, the fact na nagbigay na siya ng mga nalalaman niya, dumadami ang kalaban niya. Tama. So, people want him silenced. Nasulatan na ng Justice Secretary si Senate President Tito Soto at paplansyahin na lang ang mga termino ng proteksyon ng mga protected witness. Para sa Okay, so yung mga kababayan, no? So naipasok na po sila sa Witness Protection Program. Ayon po yan, no? Dito kay DOJ Secretary Remulla, mga kababayan, no? So talakayin na rin natin ito dahil yung grabe, Lamborghini Urus, no? Ni Bryce Hernandez ay isinuko na rin po, no, sa ICI, mga kababayan, no? Kasama nga po yan ng GMC na isang sasakyan, no, na una nang isinorender netong si Bryce Hernandez at sinunod na nga po itong Lamborghini Urus, no, na sinasabing kasama nga, no, doon sa di umano'y kinita nila o galing doon sa perang kinita nila, no, dito sa flood control project ang ipinambili, mga kababayan. Okay, so tara, umpisahan natin to. Isa pang luxury vehicle ang isinuko ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Taguig. Ivy, ano naman yung sasakyan na isinuko ni Hernandez at magkano ba ito? Pinky, dalawang luxury car na ni-dismissed Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nasa kustodiya ng Independent Commission for Infrastructure dito sa Taguig. Isinoli ni Hernandez ang kanyang super sport SUV na Lamborghini Urus. Ayon kay ICI Special Advisor Benjamin Magalong, naglalaro ang halaga nito between 30 to 40 million pesos. Ooh, grabe, no? Sa harap ng ICI building, mamamataan ang halos 42 million pesos combined worth ng GMC Denali at Lamborghini Urus ni Hernandez. Wala pa ang Ferrari rito at ang kontrobersyal na Patek Philippe luxury watch na natanggap ni Hernandez. Hindi lang Lamborghini ang dumating, pati sina dating Senate President Cheese Escudero at House Speaker Bogie D. Nasa ICI si Escudero bilang resource person, habang magte-turnover naman ng mga dokumento ng House Probe CD matapos isuspinde ng House of Representatives ang kanilang investigasyon. Bukod sa daon ng pahayag nito na tila inaabsuelto ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, si presidential cousin and ex-House Speaker Martin Romualdez sa pananagutan, may bagong hirit si Escudero. Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment na pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi siya bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Aligasyon ni Puno, may small committee umano sa Kamara na binubuo ni Escudero, Romualdez, Senator Grace Poe at ako Bicol Party List Representative Zaldico na nasa likod umano ng budget insertions. Ayon kay Puno, hindi umaattend ang meeting si Romualdez habang hindi naman nakakapasok si Senator Poe dito, kaya sina Ko at Escudero ang itinutulong sa larin. May comment din si Escudero sa balitang may contractor donor din ang presidente at vice-presidente noong 2022 elections. Nabasa ko lang din sa pahayag yun, pero hindi ko alam na personal yun. Pero kung sakasakali, kung ano man ang proseso, sinabi ko na, sasagutin namin yun. Pero wala pa naman pinapadala ang COMELEC kaugnay sa bagay yan. Kasi sabi din ni Chairman Garcia, yun ay proseso para sa donor at hindi sa donee. Naninindigan si Escudero na hindi siya parte ng kahit anumang small committee. Totoo naman daw talagang may amendment sa Kamara at di hamak na mas malaking amendments ng House of Representatives. Insertion man o amendment, meron naman talaga. May mga amendments naman talaga, hindi naman pwedeng wala eh. Hindi raw perpekto ang National Expenditure Program. Yan ang paulit-ulit na tugon Escudero nang matanong kung meron ba talagang insertion sa national budget sa pamamagitan ng mga amendments na ito. Pinky. Sabi ni Senator Cheese, no, amendments o insertions, meron naman talaga nito. At least inaamin nila yon, hindi lang si Senator Cheese at ilan pa ring mga mambabatas. Ang tanong kasi talaga, sino ang nagpaso ng amendments at ng insertion at sino ang mga nakinabang. Yan ang kailangan natin malaman. Maraming salamat sa iyo, Ivy. Oo, yun ang dapat malaman dyan, mga kababayan. No? Sino-sino yung mga talagang nakinabang, no, doon sa insertions na yon. No, kahit sabihin ni Senator Cheese,
no, na parang natural lang na merong mga amendments, no, mga pagbabago, mga changes, mga kababayan. Pero yung ganong kalaking insertions, mga kababayan, no, yun yung question, no? Sino yung mga nakinabang diyan, no? At para saan ginamit yung mga pera na yan? Okay? So, yan, anong masasabi po ninyo diyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-outs po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and health.